Ang tagong kapangyarihan ng mutyang isinilang sa dilim. Sa mundong unti-unting nilalamon ng kadiliman, kung saan ang liwanag ay isa na lamang alaala ng nakaraan, may isang lihim na pilit binabaon ng takot ng sangkatauhan, isang sanggol, na isinilang sa gabi kung kailan walang buwan, walang bituin, at kahit ang hangin ay tila natatakot huminga. Ngunit sa mismong sandaling siya'y umiyak sa unang pagkakataon, isang mahina ngunit matatag na liwanag ang kumislap mula sa kanyang dibdib, isang muti, isang kapangyarihang hindi kailanman dapat magising. Ayon sa mga alamat, siya si Bartolome. Lumaki siya sa mundong hindi siya kailanman tinanggap. Tinawag siyang sumpa, anak ng kadiliman, isang paalaala ng lahat ng kinatatakutan ng mga tao. Sa bawat hakbang niya, may matang sumusunod, puno ng pangamba. Sa bawat salitang kanyang bibigkasin, may pader ng pag-iwas. Hanggang isang araw, naniwala na rin siya sa mga salitang ibinato sa kanya. Naniwala siyang siya ay isang pagkakamali. Isang gabi, habang nakaupo siya sa gilid ng ilog, pinagmamasdan ang sarili niyang refleksyon sa una niyang kaibigan sa dilim. Biglang umuga ang lupa, uminit ang hangin, dumilim lalo ang paligid, at isang tinig ang pumalot sa kanyang isipan. Bakit mo kinatatakutan ang sarili mong anyo? Kung ikaw ang dahilan kaya may pag-asa pa ang mundong ito? Mula sa mga anino ay lumitaw ang tagapagbantay. Isang nilalang ng balanse, hindi mabuti, hindi masama. At sa iyong dibdib, Bartolome, nakatago ang huling mutyang kayang supilin ang galit ng mundong ito. Ngunit kasabay ng pagkatuklas ng katotohanan, isang hukbo ng mga nilalang na hinubog mula sa puot, galit at inggit ang sumibol mula sa kailaliman ng dilim. Ito ang mga aninong isinilang mula sa takot ng tao. Dati siya'y tatakbo, dati siya'y magtatago, ngunit sa gabing iyon, huminga siya ng malalim. At sa unang pagkakataon, hinarap ni Bartolome ang sarili niyang kadiliman. Isinara niya ang kanyang mga mata, hinayaan niyang yakapin siya ng mga anino, hindi bilang kaaway, kundi bilang bahagi ng kanyang pagkatao. At sa sandaling iyon, ang mutya sa kanyang dibdib ay nagdingding, hindi sa apoy, hindi sa kidlat, kundi sa liwanag ng pagtanggap sa sarili. Ang mga anino na dating sumasakal sa mundo ay unti-unting yumuko sa kanyang harapan dahil ang tunay na kapangyarihan ay hindi nagmumula sa galit, kundi sa pag-unawa. Isa-isa silang naglaho, hindi dahil sinira niya ang kadiliman, kundi dahil ibinalik niya ito sa balanse at sa kanyang paligid. Bumalik ang mga bituin sa kalangitan, umingay muli ang huni ng mga ibon, at ang mundong dati wasak ay unti-unting muling nabuhay. Si Bartolome, ang kinatatakutan ng lahat, ay siyang naging pag-asa ng mundo, hindi bilang Diyos, hindi bilang halimaw, kundi bilang mutyang isinilang sa dilim, ngunit pinili ang liwanag. At ikaw na nakikinig ngayon, sa bawat anino na sumusunod sa iyo sa madilim na daan, tandaan mo ito, maaaring hindi iyon ang iyong kahinaan. Maaaring doon mismo, nakatago ang iyong tunay na kapangyarihan. Matapos manumbalik ang liwanag sa mundo, hindi pa rin tuluyang nawala ang kadiliman dahil sa kailaliman ng lupa, sa mga bitak ng lupaing nakalimutan ng panahon, may isang mas sinauna, mas malalim, na anyo ng dilim ang nagising. Mas malakas kaysa anino, mas gutom kaysa galit, mas tahimik kaysa kamatayan. Ito ang unang kadiliman, ang pinagmulan ng lahat ng takot sa mundong ito, at naramdaman nito ang paggising ng mutya.
Naramdaman nito si Bartolome. Sa gitna ng katahimikan ng gabi, unti-unting namatay ang mga bituin sa langit. Para bang sila'y inaalis ng isang di nakikitang kamay. Ang lupa ay muling nanginig. Ang hangin ay umangal sa sakit. At mula sa langit, bumaba ang isang tinig na nanggaling sa kawalan. Ikaw ang may hawak ng mutya at ikaw rin ang kailangang maglaho. Sa unang pagkakataon, natakot si Bartolome. Hindi sa dilim, hindi sa anino, kundi sa posibilidad na baka tama sila noon na siya nga ang dahilan ng lahat ng paghihirap ng mundo. Ngunit sa likod ng kanyang takot, may isang maliwanag na alaala ang sumiklab sa kanyang isipan. Ang mga bituing bumalik sa kalangitan, ang mundong muling huminga, ang mga taong unang beses na ngumiti muli. At doon niya naunawaan, hindi siya isinilang upang sirain ang mundo, kundi upang iligtas ito sa sarili nitong takot. Dahan-dahan siyang tumayo, huminga ng malalim, at sa unang pagkakataon sa kanyang buhay, pinili niya ang kanyang sarili. Kung ako ang dahilan kaya ka nagising, ako rin ang dahilan ng iyong pagtatapos. Sa kanyang dibdib nagsimulang umikot ang mutya, hindi sa kulay ng puti, hindi sa kulay ng itim, kundi sa kulay ng balanse. Liwanag at dilim umiikot sa isang ritmo, sa isang tibok ng puso. Ang unang kadiliman ay umungal, nayanig ang buong mundo. Ang mga bundok ay nagkabiyak, ang dagat ay umatras sa takot. Ngunit si Bartolome ay hindi umatras. Sa halip siya'y naglakad, palapit sa pinagmula,